Magandang gabi po sa ating lahat. It's Monday, June 29. Magandang gabi at kung nagtataka kayo, may ibang kasama. Hindi po yan si Doris. Hindi po siya si Doc D. Ako po si Attorney E. At ako naman po si Doc Ed. Doc Ed. At ito ang Usapang Ed. Ang hirap naman. Di natin na-practice. Magandang gabi sa iyo, Ed. And thank you for accepting our invitation to be here. While Doris, asa ba si Doris? Doc D. Somewhere out there. Pero nanonood siguro yun. Kaya ayusin natin, baka pagalitan tayo. Okay, welcome, Doc. Thank you, Attorney. It's always a pleasure to join Usapang Ed or Erap and Doris. Lalo na po ngayon, napapanahon ng mga issue natin sa edukasyon. So tuwing merong kulang sa amin, ikaw ang natatawag kasi Ed Dakilang kapalit. O pwede ka na nga daw usapang Ed pag kaming dalawa ang wala kaming dalawa, no? So ganon. Good evening sa inyong lahat. Ayan, ang dami agad nating talaga pag nandito si Doc Ed Talaga ba? Oo, marami ka agad nanonood. So welcome po sa ating mga kausapan. It's Monday again. It's June 29. Tama ba? 29. Oo, malapit na mag-July. Mm-mm. Sige, bago tayo pumunta sa ating topic for tonight, a short recap. Last week, Doc Ed, merong kaming importanteng usapan. Kasama namin si Congressman Jude Asidre and we talked about the proposed amendments to Republic Act 10931, yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act. So, ina-address yung mga gaps and loopholes sa batas para mas lalong marami pang maabot na ating mga estudyante sa kolehiyo, sa pampribado at sa pampublikong mga kolehiyo at universidad. Yan. So, yung pong mga nakamiss ng episode na yun, you can watch it sa Spotify, YouTube, and of course dito sa Facebook. Pero ngayong gabi, ano bang ating Uy, pero bago natin introduce okay. yung topic na yon, dapat malaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, nasa kanan ko po ngayon ang isa sa mga talagang naging kampiyon natin para ang complementarity sa Philippine education ay finally maiparating natin sa mga mas nangangailangan. So maraming salamat kay Attorney Estrada at ganoon din kay Doc Doris kasi nasa likod sila ng mahaba-habang pagtalakay at paglalakbay para sa complementarity sa ating sistema ng edukasyon. Kaya mag-heart sign naman kayo as a way of giving thanks to our education champions. Teka, linya ko yun Heart react naman. Heart react. At dahil sinabi mo yan, Doc Ed, ay malapit na, malapit na maipasa yung Basic Education Vouchers Act. No? Yeah. So expansion ng ating subsidy, e-GASPE subsidies sa elementary education. So na-approve na daw ng BICAM. So hopefully nga ay maisumiti na sa Pangulo at mapirmahan. Okay. So tonight, anong meron sa atin, Doc idugtong Ed? natin kasi dahil i-extend siya sa elementary level, no? Kung saan nandoon yung ating mainit na issue sa gabing ito. At napakainit dahil kasama ko rin sa gabing ito ang aking mga graduate school students sa National Teachers College dahil importante sa atin ang foundational skills. Foundations. Yan. Kaya dahil sinabi mo yung elementary ed, nandyan yung mainit na mga datos na pinag-uusapan natin. Akalain mo, Alay mo na, i-connect mo. Kung 85% ng grades 1 to 3 natin, ang baba ng foundational skills sa numeracy at literacy, hindi makapagbasa. Tapos, pagdating ng late elementary grades, grades 4 to 6, 91% sa kanila, hindi rin makapagbasa ng simpleng text. Krisis talaga. Sabi nga ni Senator Legarda, yung maliit na reading problem, nagiging krisis pala, no? At Attorney, we are so fortunate because tonight is one of the leading experts in literacy studies and literacy education dito po sa Pilipinas. I think everyone will be happy to know that our guest for tonight, Attorney, no, is a professor of special education at the UP College of Education. Go Diliman!
and a standing committee member of Basic Education under EDCOM 2. At isa po siyang Senior Research Fellow at the UP Assessment, Curriculum and Technology Research Center or ACT-RC. Isa to sa mga sentro na nagbibigay ng mahalagang datos sa ating mga ahensya sa edukasyon, lalo na ang DepEd, para makagawa ng mga tamang patakaran at desisyon hinggil sa ating sistema. She's also the former Dean of the UP College of Education and previously served as the Philippine Director of ACT-RC. Mga tagapakinig, gusto ko pong sabihin sa inyo na bilang pinagpipitagang eksperto sa inclusive education, special needs, deaf education, and sign language interpreting. Dapat pala may sign language Oo interpreter nga, no? din kayo dito, no? One of the- Mag-aaral sa kanya. Oo. She's actively involved in research, policy making, and reforms dedicated to improving accessibility in education. Lalo na po dun sa mga bata na may disabilities and those marginalized in one way or another. Ito po lagi namin pinagmamalaki na kapag ang eksperto natin ay talagang ang dugo ay dugong green at maroon from bachelor's to PhD. Yan, no? Produkto po siya ng programang Bachiller, Masteral at Doktorado sa UP. Mga kaibigan, mga kapanalig namin dito sa Usapang Ed, please welcome our guest, Teacher Dr. Therese Busos. Yay! Hey, welcome, Magandang Dr. gabi. Therese. Magandang gabi sa inyong dalawa. Good evening, At sa Teacher mga Therese. nanonood ngayong gabi. Oo. Swerte nyo ha, kasi this is one of the Philippines experts in inclusive education. Nakalimutan ko Parang sabihin. nakakatakot naman yung mga introduction namin. Kasama ko siya, attorney sa technical panel in teacher education. Hawak niya nga yung early childhood, special education. Yan talagang kanyang eksperto. Anyway, Teacher Therese, siguro maganda, attorney, simulan natin. No? Ano yung dapat malaman ng mga magulang, ng mga key stakeholders natin? Ano ba ang definition ng foundational skills? All right. So siguro yung pinakasimple nating definition nun, yung alam niyo yung konsepto ng building blocks, 'di ba? So building blocks ito sa ng pagbabasa, pagbibilang. Lahat 'yan, pag pinagsama-sama mo yung mga basic skills na 'yan, tumutulong siya sa pagdevelop ng critical thinking, yung mga higher order thinking skills na sinasabi natin. So, pag halimbawa yung mga tunog, yung tunog ng mga titik, no? Like phonemic awareness ng bata sa tunog, pati yung mga syllables na yan, yung kaya niyang pagpantig-pantigin, pagsamasamahin yung mga tunog, importante yan. Ganon din yung sa number sense, yung alam ng bata yung numero. Hindi lang siya nagbibilang, pero alam niya na kapag sinabi yung 1, anong ibig sabihin nun? So, very basic yan, na kailangan naintindihan ng mga bata. So may cumulative effect, no? Kapag na-master niya yan. So nakakatulong yan sa pag-develop ng mas complex na kakayanan sa mga bata. Maganda yung konsepto, yung building blocks. Oo. So kung wala yung building blocks, wala ring building malamang, no? Malamang. Blocks lang. Blocks lang. Bagsak ang building Oo. kapag wala nun. O yan, attorney, dahil nabigay na natin yung definition, pwede na po tayong pumunta sa segment natin na pinamagatang Deep Dive. Okay. Yan. Seryosong parte. Seryosong usapan to, attorney. Attorney, anong unang tanong mo tungkol sa foundational skills? So ako, Teacher Therese, I'm interested, how early should the foundational skills be introduced? Yan ba sa unang ano pa lang? First step of learning ay meron nang ini-introduce yan sa mga bata? Pag inisip mo, nagsisimula yan sa bahay. Kahit Sa hindi bahay pa, talaga. kahit hindi pa siya pumunta sa preschool, no, mag-nursery, nagsisimula yan sa language development niya. Tapos, yung consciousness doon sa gamit ng wika, sa pag-label ng mga bagay, pagtingin sa environmental print. So, kasama lahat yan. Pero yung development na yan na nagsisimula sa bahay, sinususugan ng school. So may mga bata na handa na pagdating ng school, pero may mga bata rin na talagang nahuhuli. Pero as early as possible, yung mga konsepto na yan sa pagbabasa, sa pagbibilang, nagsisimula sa pinakamaaga. Pero hindi siya yung formal na arithmetic as we would know it or formal na reading. So
na acquire yung mga skills niyan sa pagbabasa, binabasahan ng magulang yung bata, or mga nagbibilang yung simple activities that parents do or significant adults do with their children. So, hindi kailangang formal. Oo. Yun ang simula talaga ng pag-develop ng skills na yan. Interestingly, Teacher Therese, no, dahil marami po nakikinig sa Inang Tanglaw sa National Teachers College, pag dumaan ka, attorney, sa Legarda, merong rebulto sa harapan ng NTC. Nandun yung Batang Rizal na kasama niya yung nanay niya, si Teodoro Alonso. May nakabukas na aklat, no? And if you look at the viewpoint, no, nakatingin yung Batang Rizal sa nanay niya, pero bukas yung aklat, no? Kaya sinasabi natin, ang karunungan ay tanglaw. Pero ngayon, iba na ang konteksto ng parenting, attorney. I don't know. Yeah. Attorney is a very good dad, no? How are you like rearing kids in literacy? Sige nga, tanongin. Si attorney pala yung tatanungin, eh, no? Kasi maganda yung sinabi ni Teacher maganda, Therese, yung presence ng magulang sa early literacy. Oh, can you recall? How did you do it? Basta ako sa bahay, ano lang ako, talagang tatay ako pagdating sa bahay. Wala lahat, di ba? Parang, I think just like any other father. Pero maganda yung sinabi mo, Teacher Therese, the way you framed it, no? Na nagsisimula sa bahay, sa magulang, at sinusuportahan ng schools. And I think that's a very, very good point kasi nowadays parang lahat ay pasa sa school, no? Whatever it is, no? So I think it's really very important. Which also, does it also tell us na kapag poor yung support sa bahay, it's parang it's passed on to the school, naging compounded ba yung deficiencies? Is that a fact? Iba-iba ang sitwasyon ng mga bahay. May mga pamilya na talagang kailangan magtrabaho ng parents. Na sa tingin ko, kahit na gusto nila, nabasahan pa yung mga anak nila, talagang difficult talaga. I mean, they have to spend a lot of time at work. Tapos by the time they get home, wala na. Pagod ka na. And so, kailangan talagang maisip natin na, sige, kung halimbawa hindi talaga kayang gawin ng mga magulang yung role na yan, baka dahil sa extended family naman, meron pwedeng mag-assume nung role na yan. Kasi pag tinignan lang nga natin, like yung language development, yung pag-develop ng vocabulary, diba? Kung yung mga bata, puro gadget lang, o kaya puro laro na walang kinakausap, paano magde-develop ang language? Right. Paano magde-develop yung critical thought? Kapag walang kausap. So baka dapat mas maging intentional yung pag-relate sa mga bata. At sabi nyo nga kanina, nung mga nag-uusap tayo na, ano bang tingin natin sa mga bata? Kinakausap ba natin? No? O bahala lang kayo dyan. Kasi importante yung pag-engage sa mga bata. So pag hindi natin talaga, wala tayong oras para gawin yon. I mean, nagkakaroon tayo ng mga problema talaga. Yeah. Kaya shout out kay Eve Padilla, no? Sabi ni Ma'am Eve, it is indeed important to focus on the foundational literacy and numeracy in early childhood education as this is where future skills are built upon. Kaya lang, yung future na yon, hindi siya balanse, di ba? Yung iba na may access sa magulang na may time siguro para basahan ka, o kaya bilhan ka ng aklat, o dalhin ka sa isang magaling na school sa literacy, no? Hindi pantay-pantay kasi, Teacher Therese, no? And being an inclusion expert, madaming sources ng inequity that makes access to good foundational skills and literacy instruction accessible. Sa nakikita mo sa field, gaano kalala yung, o gaano napalalala nung ganito mga kondisyon yung issue natin sa foundational skills? Okay. So pag tinignan natin yung mga current na nangyayari sa field, nakikita talaga natin na delayed ang ibang bata. Yeah. At saka dahil din sa kahirapan, no, iba-iba ang dala ng mga bata. May mga iba talaga na meron ng whole repertoire of skills. Yeah. Pero makikita mo may mga ibang bata, kulang talaga. So, pinupunan niya ng eskwelahan. Sinusubukan din niya. Pero may mga bagay-bagay din na nangyayari sa eskwelahan na hindi masyado nakakatulong. Halimbawa, pag sobrang dami ng mga bata, halimbawa, di ba, ang dami-dami nila.
Buti sana kung mararami sila tapos meron na silang ganon na parang nagsimula na sa bahay. Oo. Pero paano kapag ganun sila karami tapos lahat medyo kulang pa? Yeah. 'Di ba? So nagkakaproblema talaga yung do sa panahon na pwede mong ibigay dun sa bata sa pag-develop ng skills na yon. Mm-mm. May mga panahon din na so hindi lang yung laki ng klase, Mm-mm. yung klase rin ng instruction na nakukuha. So ideally, yung teacher niya ay handa na turuan siya Mm-mm. doon sa pagbabasa, ng tamang pagbabasa, pati rin sa pagbibilang na merong ample time na binibigay. Kasi ang problema din, minsan nagmamadali tayo. Oo. Dapat makover natin yung scope and sequence. Di ba nagmamadali? Kailangan matapos ng first quarter or first term. Mm-mm. Pero may mga bata, lalo na dun sa stage na yan, iba-iba ang speed by which they acquire the skills. Mm-mm. So pag nagmadali tayo, halimbawa, na-cover nga natin yung content ng curriculum, pero hindi pa pala siya handa. So magbi-build up yan, yung kakulangan sa dati, tapos magiging mas complex yung mga lessons. Oo. Tapos dahil wala nga nung foundational skills, mas mahihirapan siya Mm-mm. para let's say magbasa ng maayos, magkakaroon ng problems sa comprehension. Mm-mm. Yung halimbawa ine-expect natin na meron siyang higher order thinking skills, hindi pa pala fluent yung pagbabasa niya. Talagang iniisa-isa pa niya yung mga letra na nakikita niya. Making sense of Tas it, no? making sense of the word. Yeah. Kaya nga, di ba tina-target natin na gumaling sila doon sa pag-decode o yung sa pagsasama-sama ng mga letra na yan, pagbasa niyan, para mas nakakatulong yon sa reading comprehension. Mm-mm. Pero kung dun pa lang, pagsasama-sama ng tunog, Mm-mm. hirap na siya. So by the time nakuha niya yung buong word na yon, ano na nga ba? Ano na nga ba yung Oo. binabasa ko? So yung may epekto yung fluency or the lack of fluency dun din sa pagdevelop nung comprehension niya dun sa nabasa niya. So parang ang dami-dami, Mm-mm. nakabit-kabit lahat. Kaya ang suggestion ko talaga, wag madaliin yung sa pagdevelop ng building blocks na yon. Kasi totoo na na-cover sa curriculum, pero kung hindi naman na-master, edi kulang na naman. Oo. Tapos ang expectation, magiging mas complex na Oo. yung lesson. Pagka pumanik sila niyan, tapos ipipilit din yung scope Yeah. and sequence na susunod without addressing the Lalong more. may iwan yung iba. Oo. Ang tanong ko, Teacher Therese, since hindi sabay-sabay nagsisimula yung mga bata kasi magkakaiba ng background din. Yeah. Bakit natin sila pinagsasabay-sabay? Let's say, pare-parehong grade level, pinopromote ng sabay-sabay. Bakit po gano'n? Okay. Siguro ang pagsagot ko ng tanong na yan ay coming from an inclusive education lens. Yes. Okay. Okay. So ang promotion ay age-appropriate promotion. Okay. Hindi siya dahil na-accomplish mo yung skills para sa grade level na yon. Oo. Pero ang expectation natin, mula grade 1, napunta na sa grade 2. So na-master niya yung competencies ng grade 1. Meron tayong implicit na ganun yung pagkakaintindi natin ng promotion. Mm-mm. Pero pag inclusive ed, ang pinag-uusapan, age. Age. Age yan. Pero ang assumption din, tinitingnan natin ang level ng bawat isang bata. Mm-mm. So alam natin na hindi yan pare-pareho. And so kapag ang bata ay may disability, meron niyang individualized education plan. IEPs. IEP. Oo. Na nakaakma yung kanyang pinag-aaralan dun sa assessment niya, no? Kung anong meron siya, kung anong kaya niyang gawin at hindi niya kaya, tas we build on that. Mm-mm. So ang assumption din, kaya rin sa tingin ko meron din aral program ngayon, Oo. na yung mga nahuhuli, talagang kailangan tulungan. Mm-mm. Pero halimbawa yung ibabagsak mo yung bata, Mm. tas uulitin niya yung grade level, tapos hindi mo pa rin siya bibigyan ng suporta, Oo. ganun ulit yun. Hindi siya mag-iiba. Kasi ang kailangan talaga niya, mas personalized yung support, Mm-mm. mas individualized yung support. Kaya yung assumption na kapag na-promote, na-acquire lahat ng learning competencies, Mm. ay parang hindi accurate yan. But alam natin na meron tayong parang mga minimum learning competencies na sana meron na yung mga bata. Yeah. Pero dapat talaga tinututukan ang mga bata. Hindi, kasi sa ibang bansa rin naman, talagang age-appropriate ang Age-appropriate. promotion. Oo. Hindi siya,
kasi psychologically may epekto rin. Oo. Ang retention, yung babagsak ka. Oo. Kaya hindi siya solusyon. So ang solusyon talaga ay suporta na nabibigay dun sa bata. At possible siya kapag manageable ang class sizes. Pero pag binigyan ka ng sangkaterbang bata, ay, 50. kawawa naman. So kailangan talaga may some level of support. So kaya dapat pag-isipan natin ano ba yung mga assumptions natin tungkol sa pagpo-promote ng mga bata. Kasi talagang kailangan sinusundan sila whether they have disability or not. I think we need to be aware that children develop differently. Yes. Yeah. Yeah. Now, having said that, kasi madalas sa pag-uusapan yung behind no sa development. Pero is it also possible because of very supportive environment and family, yung mga estudyante, they're also advanced no sa kanilang Yes. age, no? And when that happens, dapat yung school environment is also supportive dun sa Yeah. pagiging advanced niya. Dapat hindi rin siya. Kasi you mentioned about age appropriate. Kasi nasanay tayo sa ganun. Yeah. Na parang grade 1, dapat hindi pwedeng masyado kang advanced. Dito lang tayo. Is that also It's a parang not consideration also din. So parang helpful sa kanya, di ba? kaya nga ang sinasabi rin, kung gusto natin alagaan ang learners with disabilities, kailangan din alagaan ang emergent talent. Yeah. 'Di ba? Ganda So yan. ang hindi naman ibig sabihin ng inclusive education na nandun kayo lagi sa gitna. Na parang pang-average lang yung lesson namin. Ang kailangan akma yung level ng edukasyon dun sa kakayanan ng bata. So, teach, dalawang bagay to. At lagi ko to naririnig, no? Yung isa ay age-appropriate practice. Meron din tayo nung mas malaking term na developmentally appropriate practice. Dahil marami sa atin nakikinig ngayon ay nagpupursue ng SPED, no? May pagkakaiba ba yon? Meron ba tayong dapat i-nuance dun sa dalawang konsepto na yon? So ideally, 'di ba, mindful tayo dun sa developmental milestones. Ito yung mga parang ine-expect natin no, na kayang gawin ng mga bata. So nakikita natin na at yun din yung basehan, kaya nalalaman natin advanced ba Yun. yung bata Oo. or delayed. So yung developmental milestones na yon. So again, iba-iba din yung mga bata. May mga bata talaga, as what you were saying, na talagang Grade 1 pa lang. advanced sila for their age. So may mga ginagawa na enrichment dapat para sa kanila. Parang di ba hindi maganda na we hold back Yeah. our gifted and talented learners Yes. just because of the majority. And in the same way that we leave behind learners with disabilities just because they're not able to work with the majority. So, yung mas personalized, individualized learning is something that we really bat for. And hopefully, like the ILRCs, no, ito yung Inclusive Learning Resource Oo. Centers Yeah. na parte ng RA 11650 na yun ang kanyang role na matutukan yung mga bata na through assessment ma-identify sila at mabigay yung kailangan nilang edukasyon. So, kumbaga, hindi yung pag-inisip mo na, okay, grade 2 ka na. So, grade 2 curriculum. Lahat ng, ito yung mga lessons mo. So, for children na exceptional, whether they be gifted or talented, but especially for those who have disabilities, for RA 11650, kailangan talaga na sinasabi nung IEP nila, yung Individualized Education Plan, to what extent they will use the regular curriculum. Oo. Teacher Teresa, ang naririnig ko sa'yo ngayon, parang yung problema natin sa foundational skills ay parehong function ng, parang ang bigat ng curriculum na ang daming gustong ilagay, kaya na sa sacrifice yung mas basic, mas foundational. Kasi nga parang nagmamadali lahat na umakyat, di ba? But at the same time, parang kulang yata rin yung kahandaan ng teachers natin to assess their actual developmental needs, milestones, and whatnot. Para nun yung support, tama lang din. We'd like to hear from you, no? Is it really more of a curriculum problem? Is it a teacher preparation problem? Kasi sa ngayon, gusto nating malaman. Alam na natin, may kakulangan doon sa bahay, no? Function naman ng parenting yon, no? Pero kung titingnan natin yung actual school system, handa ba yung mga guro? O masyadong ambisyoso yung curriculum?
Ano sa tingin natin yung nagiging nagpapalala ng sitwasyon natin sa foundational skills? Sa tingin ko, ano siya, combination of Okay. different factors. Mm-mm. So, well, ideally, kapag graduate ang isang teacher education student, handa siya Mm-mm. na magturo ng foundational skills. Ideally. Mm-mm. Pero we also know na merong mga gumagraduate na hindi handa. Pero kailangan maging handa. Oo. Oo, kaya sa dami ng in-service training na kailangan ibigay sa kanila. Mm-mm. Pero yun, ideally, the teacher education curriculum should be able to address that. Okay. So, may mga efforts ngayon na i-reframe nga ang teacher education curriculum para ma-address nga itong mga needs na ito ng sa pagtuturo ng foundational skills. Mm-mm. Pero, again, marami ring kasing, as I've said, pag sobrang dami ng bata, Mm-mm. minsan feeling mo handa kang magturo. Pero pag ang daming bata talaga and you don't know how to handle them, so that adds to that problem of being able to deliver the curriculum. Mm-mm. Noong ni-review namin dati ang K-12 curriculum, Mm-mm. talagang sinasabi ng teachers, hindi nila nako-cover lahat. Kasi di ba ang, in a way, ang curriculum, minsan ambisyoso talaga siya. Di ba? Okay. Ambisyoso siya. And it has a good intention. Di ba? Yeah. Well, with good intentions. Mm-mm. However, I think, hindi dapat nakatali lahat lagi no doon sa curriculum at yung pace na siniset ng curriculum. It is the learner that sets the pace. Mm-mm. It's not even the teacher. Mm-mm. Kung titingnan natin ang pangangailangan ng bata, kung na-master na ba niya, o sige, ready na, we can move to the next lesson. Pero kapag hindi pa, tapos kaya lang kasi minsan may assumption tayo na hindi matadali lang yan. Yung letter sounds. Tsaka yung counting, nakakount na siya hanggang 100. Oo, oo. Diba? Pero kung wala pa talagang konsepto, kung ano ang ibig sabihin ng numero na yon, kapag hindi niya naintindihan yan, may problema yan sa operations later on, ng addition, subtraction, multiplication. Magko-complicate na yan. Magko-complicate na. Kaya nga parang talagang we need to spend so much time. Like, may mga ideas, no? Halimbawa, like matching. Yung, halimbawa, yung mga, di ba yung mga textbooks na, may mga magkapareho, ima-match. Tapos ang sasabihin ng teacher, bilisan natin, madali lang yan. Pero alam mo, those are foundational skills to reading. Yung mga matching activities na yon, foundational siya. So, pag mamadaliin na naman. Kasi nga, if you will look at our textbooks, ang liit-liit lang ng portion, di ba? Oo. Na allotted for those. Tapos, bilisan na natin. Tapos, kaya nagkakaproblema talaga. So, parang yung itong problems na sinasabi natin, so combination siya ng pwede ng teacher training Okay. or Yeah. possibly the lack of Mm-mm. or hindi pa inadequate enough. You can have like a curriculum that can be in a way problematic if it is the thing that you really follow. Parang, again, the pace that you need to follow is the pace of the child. Mm-mm. Ang ganda nung sinasabi mo na yan, Teacher Teresa. Sorry to cut Yeah, you. that's Sabi mo, ang magdidictate ng takbo ng curriculum o ng pag-aaral yung bata. And you know, Teacher Teresa, over 200 viewers and listeners po natin ang nag-iingay sa chatroom ngayon. Ito daw po, sabi nga ni Jonalyn Espejo Solidarios, ito yung sinasabi na, na bawal daw pong baliwalain ang standard ng diversity of learners. Na parang yon ang pinakamahalagang dapat tutukan ng teacher. At wala dapat yung assumption na isang direction lang ang dapat kuhanin ng isang classroom. Pero sabi mo nga, laki kasi ng class size natin. Dami. No? Oh. Parang yung ideal na 20 lang per kindergarten classroom o kaya grade 1 sa private schools mo lang makikita yan. Parang No? pangarap Oh, lang yun. pangarap. Sabi nga teach nung ibang mga ano dito, kung sana daw sa public school, ganun din. Which brings me to one of the questions raised several times by our busy audience. Maraming salamat po sa Thank pakikinig at panonood. No? Nagtatanong sila, kung hindi daw po maiiwasan na medyo malaki yung class size, Yeah. are there options na at least baka mag-work given our situation? All right. Kung ang susundan ulit yung law, yung RA 11650, yun yung Inclusive Education Act, dapat talaga may learning support aid
yung teacher. yung teacher. Oo. Kasi kawawa talaga yung receiving teacher. Oo. So, kailangan yan. Pero inaayos pa yata sa DBM ang posisyon na yan. Usaping pera ito. sa ibang Budget. usapin naman yun. Oo. Diba? So, kailangan talaga ng suporta. Pero sa mga ibang lugar, nagkakaroon talaga ng parang mga parent support groups. Kasi diba, pagpansinin mo doon sa school, minsan maraming tambay na parents sa labas ng school. May mga iba na parang ina-assign sila, parang nagvo-volunteer sila, pero hindi doon sa klase ng anak nila. Okay. Sa klase, ibang klase. Tapos doon nag-a-assist. Kasi kailangan talaga na tulungan natin eh. Posible din, ano pa ba? Sa ibang lugar din, tumutulong ang teacher education institutions sa the mga TEIs. sa mga public schools Public sa malapit sa kanila para to provide some support. Kasi iba-iba naman din yung support. Pwedeng support in an actual class. Pwede ding support sa paggawa ng mga materials. Pero syempre, may idea na si teacher kung ano ipapagawa niya. Pero pwede talagang tulungan. May mga ganong partnerships ang TEI sa public school na malapit sa kanila. Hindi pa ito yung practicum level. Oo. So pero ang maganda doon sa ganong experience, alam na ng mga estudyante ng TEI kung ano ba yung mga nangyayari sa public school, Tama, ano yung tama. kailangan. So, yun ang mga pwedeng gawin talaga. Una, sana magkaroon talaga ng learning support aids. Kung malalaki lalo na ang klase. Pangalawa, pwede tayong magkaroon ng parent volunteers. Pwede talagang i-empower. Kasi pag tiningnan mo sa labas ng public school, ang daming tambay na parents, kundi lola, tita. Tapos, nakakaawa naman sila. Ang init dun eh. So, pwedeng silang matap. Or pwedeng itap din ang mga estudyante ng teacher education institutions Yun. para tumulong. Gusto ko yung idea, attorney, nung teacher education institution, no? Minsan dahil sa, di ba sa accreditation, maglalagay ng mga community outreach na kung ano-ano, di ba? Yan na lang sana. Baka ito na lang yung gawin kasi para sa impormasyon po ng mga tagapakinig at tagapanood natin, no? Meron po tayong mga 1,600 teacher education institutions sa Pilipinas. The second most subscribed discipline, di ba? Imaginein kung lahat yun, kung lahat tutulong. yon naka-distribute ng maayos, di ba? Yung malalaking classroom natin, kahit na split mo siguro sa mga 10 groups yan na may isang teacher education student, Yeah. medyo malaki na ang impact Oo, noon, teach. malaki No? ang tulong nun. Oo. Pero dun sa panukala ni Teacher Therese na engage din po natin yung mga magulang, meron po kaming napakinggan before, no? Na sinasabi naman, medyo problematic din yun. Kasi paano, attorney, kung ang magulang ay illiterate? Yeah. Diba? Malaking, did you encounter this in any of your field, ano? And what are remedies to this? Kasi medyo mataas din yung adult illiteracy natin, diba? Oo, totoo yun. So, importante ang parent education programs and literacy programs within the parent education Correct. program. Oo. Kasi di ba nakita nga natin yan during the pandemic? Di ba umaasa tayo na yung mga magulang, kaya nilang tulungan yung mga anak nila doon sa mga module na pinauwi. Oo. Di ba? Pero may mga magulang na hindi talaga kaya. So, kaya nga parang doon ko nga na-realize na, yung problema pala natin ngayon, hindi lang doon sa mga bata, pati din doon sa mga magulang na dumaan din sa eskwelahan Oo. at hindi na master ang foundational skills. So kailangan talaga ng parent education program like parent literacy programs. Open naman ang mga parents, I believe, na sumama sa ganon. Pero sa tingin ko dapat isaalang-alang ang schedule nila. Kasi kung halimbawa ipipilit natin during class time also, like when their children are there, hindi rin yan. Kasi kailangan nila magtrabaho. Diba, Tsaka hindi lahat willing, no? Baka hindi lahat willing to go through that. Pero meron akong na-meet dati na parent, talagang sinabayan niya yung anak niya. At Wow! admittedly, hindi sa klase dun sa, pumapasok siya ng ALS, na meron doon sa room sa school, sasabayan niya ng pasok yung anak niya. Okay. Ultimate goal, para matulungan niya yung anak niya. Oo. Pero maganda na nare-realize niya na talaga she has to train, receive some training to be able to help her child more. So talagang may mga ganon. And sa tingin ko, parang dapat talaga magawa natin siya na hindi nakakahiya. Para kasi di ba sabi nga ni Attorney Era, parang
Naku, baka ayaw ng parent. Di ba? Medyo nakakahiya din kasi. Oo. Pero kung hindi stigmatizing, Yeah. di ba? Pwede kasi. Imagine mo, attorney, no? Meron talagang segment ng parent population, gustuhin man nilang tulungan yung mga bata. Yeah. Hindi talaga. I love that, no? Sana lang wala yung stigmatizing effect. Yeah. That's Pero right. sa mga schools na naka-work mo, attorney, how do the parent councils, PTA yan di ba? What's your assessment? Is it generally mas open sila to collaborations like this o merong aversion? What is it like on the ground? Well, sa syempre sa private schools, iba rin ang dynamics ng mga parents, iba. Actually, kasi binanggit nyo kanina yung sa pandemic, di ba? Parang nag-uwi ng mga modules, ganyan sa public. Sa private naman, nagmamarunong yung mga magulang, no? Umi-entra dun sa mga Zoom na classes, no? So because now they have first-hand no, information of what's happening, they challenge yung mga tinuturo, no? Ganun. But in general, parents are really very cooperative din, no? Lalo na ngayon kasi very competitive ang Diba ang environment kasi sa mga schools. Ang tanong ko sa iyo, Teacher Therese, kasi kanina banggit mo yung problems the different factors no, that affect learning. Ang tanong ko, ano yung most critical window for foundational skills na when you miss that window, yung the impact will be irreversible or So, long term. Pangmatagalan na Yeah. talaga. So, kung susundin natin yung ideas ni Montessori, ang sensitive period hanggang age 7. Aga. Okay. So, ang aga Oo. na nagsasara yung period na yan. Oo. So, kapag ang nilagay mong teacher sa levels na yan ay medyo hindi pa magagaling or talagang hindi natin ginawa na kaaya-aya ang learning environment para sa 7 years and below. Mm-mm. So, kawawa yung bata. Mm-mm. Oo, kasi ideally, 'di ba, yung first period hanggang grade 3, ano yan, learning to read. Mm-mm. Pero pagdating na ng grade 4, magiging ng reading to learn. Mm-mm. So babaliktad na. So may assumption na magaling ka nang magbasa. Kaya pwede ka nang magbasa ng mga bagay na more abstract. Yeah. Kumbaga, kasi 'di ba pag bata, nakikita natin very concrete. Mm-mm. Pero syempre there are limitations to what you can bring to the classroom na concrete na experience. Oo. So yung mga more abstract experiences will only be available through reading. Mm-mm. 'Di ba? So kapag hindi ka gumaling dun sa skill na 'yon, matatalo ka talaga eh. So pero minsan kasi naisip natin hindi makakahabol naman siya. 'Di ba? Makakahabol yan, Ipasa na makakahabol. lang sa susunod. Oo, sa kanya na lang yung problema na yun. Pero hindi kailangan talaga mas directed yung tulong na binibigay. Pero ang na-realize ko din, kailangan din willing yung parent. Kasi katulad nitong mid-year term, so nagbisita kami ng mga eskwelahan kung saan merong aral program. Oo. Tapos nagulat kami na konti lang din yung mga bata na nag-a-avail nun. Hindi, not as many as should be. Baka hindi pa sila yung target talaga. Oo, dahil ang mga nandun, yung mga medyo mahilig mag-aral. Naging enrichment. Parang nagiging enrichment. Pero I think we need to understand what's keeping parents from sending their children. Oo. Ang tanong Yun, ko dyan, hindi ko Teacher Therese, may kabaliktaran, is there such a thing as too early to go to school? Mm. Hindi, by Kasi law, minsan meron. Diba? Kinder, grade 5. Age 5. Yeah. Tapos grade 1, age 6. Pero even before kinder, syempre, may mga play school, may mga... Hindi, pero di ba sa pre-kinder. ECCD, meron na, di ba, for 2 years Yeah, old, 3, 4. Pero yun na yan, hindi masyado maraming takers. Oo. Kaya parang, kasi di ba sinasabi, hindi, kailangan maglaro muna sila, maglaro sa bahay. Pero naglalaro rin naman sila dun sa daycare or sa Center. community center. Pero yun na nga siguro, kung ang nakikita nila ay highly academic yung nangyayari rin sa daycare. So medyo isip siguro nila, ang bata-bata pa ng anak ko. Oo. Pero ideally, the activities in the CDC would be more play-oriented activities. So, kaya siguro, kailangan din natin maintindihan o magkaroon tayo ng appreciation for early childhood training. Yun. Hindi siya yung ACADS
Di ba? Teach, di ba ang appreciation ko kasi, hindi po, ito dapat ko sabihin sa inyo na produkto kasi ako ng daycare center. Dahil pareho nagtatrabaho yung nanay at tatay ko. Alam nyo, gustong-gusto ko sa daycare kasi una may libre kaming pagkain dyan. Talagang may sinusunod na menu yan and all. And most of it, Teacher Therese, to your point, we play. It's Yeah. play-based learning, no? Pero nito nang naging teacher-educator ako, mababasa natin sa literature, kailangan mo talaga ng particular training for play-based Yeah. learning, no? Sa gana ng mga nakikinig sa atin, ano sa tingin mo yung unang dapat nilang maintindihan sa play-based learning, lalo na with reference to foundational skills? So siguro, unang-una, mukha siyang laro. Pero hindi siya talaga laro. Oo. I mean, that's the way children learn to interact with others. Yeah. To understand the instructions, Yes. 'di ba? Follow instructions, play with others. Tapos pati yung language development. Yes, that's important. Pero hindi siya tinutumbok na parang lesson kasi naalala ko noon, nagpapalaro ako noon. Tapos sasabihin ng parent, bakit hindi ka nagtuturo ng alphabet? Bakit hindi ka nagtuturo? I mean, the way they were trained. So parang may expectation din si teacher, yung parent na, oh yeah, I want Puro ka lang laro, traditional. I want the traditional way Yeah. of teaching. Pero the teachers, the early childhood education teachers have a way of teaching those same ideas using play. Pero eventually, I think they also have to transition to something a bit more formal. Kasi ang hirap din ng puro play. Yeah, And then definitely. suddenly, pag grade 1, may expectation, okay, sit properly. Tapos, Bilis ng transition ang bilis ng transition, di ba? Either the transition has to happen before kindergarten, Okay. slowly into something a bit more formal. Pero talagang sa ibang lugar, laro pa talaga dapat yun. Talagang nagulat nga sila. Naalala ko nung nagtuturo pa ako ng preschool at saka elementary. Yung mga galing sa ibang bansa, parang hindi sila makapaniwala kung bakit sobrang academic daw ng ating kindergarten at saka grade 1. So, I think we really have to spend more, our children have to spend more time playing. But that assumes that there's space to play. So kapag ikaw ay isiniksik sa maliit na kwarto, paano ka mag-play dun? So maraming assumptions tayo, di ba? But it's not enough to just put children in a classroom. Play requires space. Yeah. Yeah. And then play requires teachers to be more familiar That's with right. how to use play to teach those foundational skills. So, pero yun na nga, siguro ang dapat maintindihan nila, yung mukhang laro ay hindi talaga laro. Siya ay maraming natututunan ng bata. Oo. Teacher, ang nabutan ko kasi yung salimpusa di ba? Nung araw. Saling Meron pa cat. bang gano'n? Meron ba saling? Di ba yun yung Pero mga kulang ka pa malamang sa gifted edad? ka. O, Kaya, ano ka mo very dyan? smart. Diyan ka lang muna. Tapos pag nakaka-cope siya, sige, sali ka na. Kaya nung araw, grade 1 agad, di ba? Walang, hindi nag-kinder, walang preschool, walang daycare. Pero okay na yan, sabi ng pare. Okay, enroll nyo na ho yan kahit kulang sa edad. Ngayon ba, is there a science, basis for that? Or is No. that practice that still, is being For continued? letting children. Definitely, for more advanced children, it is really possible to accelerate them. Pero you need to think about how they would be affected emotionally and socially by the acceleration. Kasi halimbawa, kung ikaw yung pinaka-cute at pinakabata sa klase mo, no? Tapos, medyo malalaki na yung classmates mo kasi cognitively, you are of the same level. Except that you're younger. Pero that might not exactly help the child also. So, yung mga decisions kung i-accelerate ba ang bata or bibigyan mo na lang ng enrichment. Kasi yung bata, totoo na cognitively able. And so you will give the child enrichment exercises or enrichment activities. Pero the child also has to learn to deal with age mates. Yeah. So it's really a balancing act. So if a school decides to accelerate or if parents decide to accelerate their children,
they would have to take care of that particular aspect too. Kasi nabubuli minsan yung mga bata. Yung Yan. teacher tsaka yung Doc Ed, yung aking brother, mas matanda siya sa akin, 1 taon lang. So yung kuya namin, so almost 2 years ang pagitan nila eh. So humahabol kasi siya nung araw nung pagpapasok na yung kuya namin. Kaming dalawa, humahabol kami, nalaglag kami sa hagdan. So yung kuya ko, yung 1 year, isinama, naging salim pusa nga. Tapos eventually tinanggap siya doon sa school. So sabay silang graduate. So the whole school life niya, 2 years behind siya. So gano'n. Yung mas maliit siya sa iba. Gano'n. So mas bata siya. Pero ngayon professional na siya. Sa US siya. Pero I think yun nga, parang doon siya nahirapan, no? Yeah. Na parang lahat mas matanda sa kanya ng 2 years. And if you're young, no? Elementary, high school, malaking bagay yun. 2 years na yun. Yeah. No? So, Kaya feeling ko, Attorney and Teacher Therese, mahalaga talaga na tingnan natin kung bakit isinusulong ang Senate Bill 1853. Ito yung in-author ni Senator Legarda, yung K-3 Foundational Learning and Nurturing Care Act. 3 yung focus niya, no? Yung una, tsaka yung pangalawa, pinaliwanag na ni Teacher Therese, magkakawing ang literacy at numeracy, lalo na dun sa period ng K-3. Pero yung batas na to, Attorney, may third pillar siya. Dapat daw, literacy, numeracy, and socio-emotional learning. I think yan yung sinasabi mo kanina, Teacher Therese, na you cannot separate this as part of the overall foundational skills context. That's No? correct. Pero ang problema dito, sapat ba ang kahandaan natin? Mukhang kulang tayo sa literacy, numeracy, tapos dagdagan mo pa ng socio-emotional learning. Anong palagay mo dito? Well, hopefully, itong ating reframed teacher education curriculum, i-address na niya yung 3. Nang mas, hindi ibig sabihin na hindi siya nako-cover ng mga dating curriculum ng teacher education. Nakalagay siya bilang mga topics. Pero nakikita natin ngayon na kailangan talaga natin bigyan ng mas matagal na panahon, ng emphasis yung talagang 3 very important skills. Oo. So, well, hopefully, paglabas ng ating reframed teacher education curriculum, mas mapapaigting yung training ng ating teachers na to. Tapos sa mga invitations ngayon, sa mga in-service training, yan din yung mga topics na paulit-ulit na kino-cover. No, parang, so, sinusubukan talaga natin na mapunan kung ano man ang kulang sa previous training na nakuha natin nung bago tayo graduate sa college. Tapos, ina-enrich natin through in-service training. Tapos, well, hopefully, with the new teacher education curriculum, we should be able to address those 3 skills more directly. Which is very good, no? Kasi nga, malapit ang lumabas yung reframed teacher ed curriculum, pre-service. Pero teach sa over 200 po na nakikinig at nanonood sa atin, may mga parents, so hi po sa mga, lalo na sa mga mami, madami ako nakikita, no? May isa po dito, si Mami Nuki Kimberly Rodil Toms. Napaka-practical ang tanong niya sa'yo, Teach. Sabi niya, what simple daily routines can help children strengthen their foundational skills at home? Mukhang may planong gumawa ng curriculum sa bahay si Mami Nuki. Anong maipapayo niyo, Teacher Therese? Sa bahay, anong pwedeng iturong routines? Okay, unang-una, spend time talking with your child. Tama. Oo. Huwag niyong gagamitin ang devices na babysitter. Huwag gamitin ang TV na babysitter. Okay. Kailangan talaga nag-uusap. Importante ang role ng adult sa bata. Kasi yung development of critical thought, dyan ay nakukuha natin sa conversations. Yan, isa. Pangalawa, talagang pwede tayong gumawa ng reading events at hindi kailangan ng libro. Sa dami ng labels, sa sobrang consumerism, yung ating consumerism, sa dami ng pinagbibili ninyo, na may mga labels, lahat yan ay pwedeng basahin. Kasi minsan iniisip natin ay walang pera pambili ng libro. So ang assumption natin, libro lang ang pinanggagalingan ng content na pwedeng basahin. Pwede ang labels ng mga bagay na binili natin. Well, of course, may available na sa ating mga devices na pwedeng basahin. Meron din environmental print, yung mga nakikita natin, mga karatula, mga paalala, maraming print
So siguro wag natin ilimit ang sarili natin. Halimbawa, kulang ang resources natin. Hindi tayo makabili ng libro. Marami pa rin pwedeng basahin. Kahit nga lang lahat ng bagay na binili mo, may label, pati resibo. Merong pwedeng basahin. Baka magaling maglista ng mga utang ang bata. Ayun lang. Mga inutang sa tindahan. No? At wag ka, nung umutang sa tindahan, it all begins with the letter C. Kasi the other night, lahat ng bagay na nagsisimula sa letter C, pinabasa ng nanay sa bahay. Oo nga. Basta maraming pwedeng basahin. Basta wag natin isipin na limited lang talaga siya sa books. Tapos siguro maganda na may routine. Kasi Yun. 'di ba ang eskwelahan nagta-thrive talaga yan sa routines. Correct. Na maganda ang may routine sa bahay na alam ng bata kung simula na nung araw, anong mangyayari pag midday, mga lunchtime, paghapon, paggabi. Kasi yung routines na yan, yan din ang school. May routine ang school. Kaya mahirap yung halimbawa, medyo masyado tayong random. Na, halimbawa, o ganito tayo ngayon, bukas iba na tayo. Mahirap na maintindihan ng bata na may schedule ang mga bagay. So having routines at home can help. Pero yun na nga, pero kung meron naman mga libro na pwedeng basahin, at kung pwedeng may donor ng libro. Ayun, ang maganda. Diba? So, i-project na lang din ng magandang PTA. magbasa. Maganda talaga ang nagbabasa. At magandang nakikita ng bata na nagbabasa ang magulang. Ayun. Kasi, parang ang hirap naman, di ba? Halimbawa sabi ng bata, bakit kailangan ko magbasa? Ikaw nga, hindi ka Hindi ka nagbabasa. nagbabasa. Hindi ka nga nagbabasa, tapos ako magbabasa. So, dapat nakikita. To model the behavior. To model the behavior. Ako, speaking of, may naalala ko, yung bunso namin, si Rafa. Nung ano yun, mga 2 years old, hindi pa siya nagsasalita ng words. So, punta kami sa PDA, sabi, pag hindi pa siya nagsalita ng words, i-refer na sa mga, baka may problema sa pandinig, etc. Yeah. Hindi kasi walang words, madaldal pero walang words. Tapos one time, kumakain kami dinner, nakakandong siya sa yaya. Tumugtog yung team song ng Ang Probinsyano ba yan? Tumugtog. Kumanta yung anak ko. Oh, wow. Kumanta. Yun ang ano niya, hindi first words first song. First. Kinanta yung Tagalog, dire-diretso, bulol-bulol, pero Ang Probinsyano. So kaya pala, nalilito kasi English pag kinausap namin, mga kapatid. Tapos nanonood ng Ang Probinsyano. Di ba? First-hand experience yan. No? After nun, tuloy-tuloy na ang doon nabuksan, sabi ko. Lagi si Coco Martin pala nagturo dito. Kailangan lang ng konting push ni Coco Martin, no? Wait, Teacher Therese, ang ganda nung usapan natin, no? Early ages. Pero alam mo, may nagme-message sa akin directly, no? Tanungin ka daw. Kasi yung criticism naman, attorney na, kung yung mga batang may problema sa foundational skills ay papanik ng junior high, senior high, makakarating ng college, meron daw po kasing school of thought na pagalingin muna natin yung foundational skills bago natin baguhin yung mga bagay lalo na sa college. Alam mo naman na nasa gitna rin ako ng usapin na sinasabihan kami, huwag yun ang baguhin yung general education curriculum, no? Kasi nga may problema tayo sa foundational skills. What do you think of that? Tama ba na ipagpaliban muna natin kung ano yung pwede nating gamutin sa higher ed? Kasi palabas na rin yung mga bata na admittedly, may problema rin sa literacy. Pumapanik ng college na hindi rin ganun kagaling magbasa. No? What's your take on this? Well, we need to start somewhere. Parang hindi... Una, di ba lahat tayo ay produkto ng education system na to? That's right. Oo. So pati yung teachers natin na tinitrain, produkto din siya ng system na yon. So, ang tanong mo ba, kailangan ba natin ayusin ang sabi nila, basic ed ang school muna? of thought ay, isa sa mga schools of thought, huwag nyo na munang galawin yung exit point. Huwag masyadong maraming Grade pagbabago. 12? Mag-focus sa college. Okay. Huwag nyo munang palitan yan. Kasi mas malaki yung problema natin sa basic education. Kaso, marami na rin hinihingi yung mga employers. Yeah. Yung mga tatanggap. So, Usually, di ba, ang negative reaction would be dun sa focus nga on employers. So, parang nagiging very utilitarian. utilitarian ng education. And so, parang mahirap magbigay ng opinion. Okay. Makaka-receive ka na maraming negative remarks. It's okay. This is a safe space. Pero sa tingin ko, kailangan
naniniwala ko na kailangan i-improve ang basic ed. Mm-mm. Na yung mga subjects sa college, Mm-mm. dapat hindi na siya bridging. Di ba kasi ang nangyayari ngayon, Nagiging maraming bridging. bridging subjects, di Yung ba? mga remedial. Remedial. Na yun, doon ako na kung, nung ni-review nga namin yung curriculum noon na kung in-offer mo na dito sa senior high school, uulitin mo pa ba Mm-mm. College, sa tertiary ed? Pero, maintindihan mo naman kung bakit nila gusto yon kasi nga kine-question yung kalidad nung Basic ed, nung oh. senior high school, 'di ba? And so, kailangan ayusin. So yung dati ang UP, ang response niya diyan kasi halimbawa, I think sa math ito. Mm-mm. So meron parang advanced placement exam. So Yeah. pag hindi mo nakuha, edi sorry na lang, di magtalagang kailangan mo ng bridging class. Mm-mm. Pero kasi sa tingin ko, at some point, we need to assume that the graduates of grade 12 are ready for the tertiary education Yeah. curriculum. Mm-mm. Kasi parang hindi naman pwedeng lagi na lang na iniisip natin, hindi kulang sa skills yung mga graduates sa Masakap grade naman 12. nun, di ba? Pero kasi kailangan din mag-improve yung grade 12. Pero syempre, with any change, marami kasing naaapektuhan. Oo. Di ba? Halimbawa, like yung fear ng mga iba na, so this will mean that we need to let go of some faculty. Mm-mm. Pero I think, o baka nagkagulatan lang din talaga dun Oo. sa mga developments. No? Hindi kumbaga, yung efforts dun sa pagre-review, let's say ng GE, ay hindi naging evident. Oo. Kaya nga nung lumabas yung GE, ngayon yung suggested GE, di nagkagulatan na. Oo. Pero I think we need to reach a point where we would be able to say that the grade 12 graduate is ready for tertiary education. Pero ganito rin ang pananaw ko. Mm-mm. Hindi lahat ng graduate ng grade 12 ay kailangan mag-college. Mm-mm. So it becomes parang, at ayokong isipin na yun ang tamang trajectory para sa lahat ng bata. Yeah. So, kaya parang, di ba, dapat nga ang grade 12 graduate should be able to find a job. Yeah. Mm-mm. Oh, siguro hindi talaga ito yung mga highly technical jobs, but should be able to get a clerical job Mm-mm. or some assistantship. Kahit nga yun sa mga BPOs. Oo. May mga kilala rin ako na talagang grade 12 Yeah. lang. Parang hindi kailangan ng college education. Mm. And so, I would assume na dapat, pag nakagraduate ng grade 12, handa ang bata para sa iba-ibang karera. Mm-mm. So, kung talagang tertiary education ang kanyang pupuntahan, dapat meron na siyang basic skills Oo. for tertiary education. So, I think there has to be some delineation. What counts as basic skills Mm-mm. for that a grade 12 student should have and what those would be for tertiary education. Oo. Kasi nga, we cannot continue on operating as though grade 12 is always problematic. Yeah. Yeah. Diba? Agree. Parang ganon. Pero yun na nga, dapat hinay-hinay. People need to be ready Oo. for that change. Ang ganda nung kinahinatnan natin, attorney, ang pinag-usap natin, foundational, pero ang impact hanggang dun sa college, no? Pero baka naman sabihin ni Teacher Therese, pang doctoral comprehension exams ang dating natin, no? Huwag kang mag-alala, Teacher Therese, kasi sasabihin sa'yo ni Attorney Erap yung susunod nating exciting segment. Di ba, Attorney? So, magta-transition tayo sa EdLight. Kasi kanina deep and dive yun. Light. EdLight. Light, So, light alright. discussions. So, punta naman tayo sa mga, what do you do when you're not, when you're not busy with reforms. busy with foundational skills? I like to sleep. We all like to sleep. No, I like to sleep. I read. Hindi ako masyado sa pero mahilig yata ako mag-doom scroll. Doom scroll. yung mga maiiksi na interesting. Well, hopefully yung algorithm na meron ako ay make sense naman. Hindi naman kung ano-ano lang. Pero yun, I read. And I like to travel. So yun. I like to eat. Mga basic skills. Eating, sleeping.
traveling, I guess. Ito yung, kung may foundation skills, ito yung more foundational Ay, oo, skills. those are the Parang things deep that dive make pa rin. me Ba't ganun ang happy. dating sa akin? Deep dive pa rin. Reading daw, traveling. Parang educational lahat yun. Uy, ah. pero maiba ako, Teacher Therese. Baka ito yung EdLife talaga ng Teacher Therese. Halimbawa, gagawa kami ng documentary about the life and work of an inclusion and literacy expert such as Dr. Therese Bustos. Question, sino ang gusto mong Kumanap. gumanap bilang Dr. Therese Bustos? No, no judgment Oh, daw. no judgment. Sino ang pipiliin mong magiging Alam mo, actress? hindi ko masyado sila kilala. Describe mo, baka kilala namin. Oo, pero kawawa naman. Yun yung pinaka-boring siguro na. Baka sila mag-comment. Pag hindi kayo nagsabi, baka sila baka magsabi yung kung audience sino. Natin. O, sige. Wag So, kayo audience natin, magsasuggest. sino sa tingin nyo ang dapat gumanap ng buhay ni Teacher Therese? Sige, malay mo. Napaka-boring. Kaya, hindi exciting. Talaga ba? Pero Pero, talagang, I think my life has been pretty much like that. May gaganyan, pero ganyan pa rin. Constant. uy, pero maiba ko hindi lang basta-basta ganun yung kwento ni Teacher Therese. Alam mo, Attorney Erap, yung course na kinukuha ng teacher ed students na Foundations of Inclusive and Special Needs Education, siyang author nun. Kaya, No. safe bang sabihin ko, Teacher Therese, ang bawat graduate ng teacher education program ay technically may background ng inclusive and special needs education. At least the dapat. foundational knowledge, no? Dapat meron. Pero I should correct you ha, hindi lang ako. Oh. There's a group of us who looked at the curriculum. Oo. Oo. So I was just one of several who looked at the foundations of inclusive ed. May nag-comment na Teacher Therese. Yeah. Dapat daw ang gumanap sa sa buhay mo, sabi ni Ma'am Rosa Bermudez Castro ay si Ma'am Charo Santos. Oh. No less than, ha? Wow. Maraming salamat. That is actually a compliment. Oh, merong Thank ay you. humabol. Si Eugene Domingo daw. Maalaala mo. Ako, kawawa Eugene Domingo. naman. Naging Kawawa kasi naman si comedy. Eugene Domingo. Parang masyadong makokontrol ang kanyang creative juices. O sige, my third option, si Ma'am Needs Fedelicio. Lorna T. Oh. Wow. Pero thank you then. That's a compliment. All of those three are, I think, compliments talaga. Okay. Given to me. Nagiging Maraming makulay na ang salamat. buhay. ang cute ha. Pati yung audience natin may vote na talaga. Well, Teacher Teresa, we enjoyed that EdLight component. Oh, No? thank you. Dito, pinapakita natin yung mas human side ng ating mga eksperto sa education reform. Dahil kami naman po ay tao lang din naman. Nasasaktan Pero din. Nasasaktan at nadadarami. So, Teacher Therese, we now invite you because sayang, pero sana ma-invite natin nyo uli si Ulit, Teacher yeah. Therese na mukhang sobrang engaged po ng audience natin. Ang dami nilang comments. Pero ngayon gusto naming tanungin at sana mabigyan mo kami ng pagkakataon, Teacher Therese. What's a final this is our last say segment, a call to action as a foundational skills champion and advocate. What would you like to say as last say or last few words to our audience tonight? All right. So, ang foundational skills ay concern nating lahat. Hindi siya concern lang ng early childhood education, hindi siya concern lang ng teachers. Tayong lahat ay responsable para sa foundational skills. And so, kaya siguro dapat tumigil na yung sisihan. Like, sino ba ang nagkulang? Oo, dahil lahat tayo ay responsable. So kung ano man ang kinahinatnan ngayon nung kakulangan sa foundational skills, lahat tayo ay may contribution doon sa problema na ito. Kaya maganda rin na nanonood kayo. So that tells me more or less that you're looking for solutions to the problem. And so dapat sama-sama rin tayo. So hindi lang teacher, parents, sino pa ba? At kung sino-sino pa, teacher education institutions. Lahat tayo ay may ambag dito sa topic na foundational skills. At dahil daw dyan, Teacher Therese, sabi ni Ma'am Gina Lynn Red, dapat daw ang gumanap sa'yo talaga si Jody Santa Maria. Oh, di ba? Wow, talaga sobrang compliment naman niya. Meron ka Maraming ng pamimilian. Uy, pero may bumoto pa. O, dalawa na yung votes Dapat kay may Lorna. poll tayo eh. Dapat may poll. Hindi,
Speaking of, hindi pa kita natatanong kung sino dapat ang gumawa ng biopic mong attorney. Ha? Siyempre si Jinggoy. Uy, this has been a Sarap. very, very fun session, no, attorney. Natuwa ako. At nag-text po ang ating kamahal-mahalang si Dr. Doris. Tuwan-tuwa po siya sa segment na to. Kung saan ka man naroon ay namimiss ka namin, Doc D, no? We've come to the end of this lovely session tonight, attorney, no? And as always, baka may gusto kang... Kasi si attorney ay the face of Philippine education law. Baka may upcoming events ka. Sinong gaganap? Mag-apply na ngayon. Okay, maraming salamat, teacher. Thank you Tomorrow I'll be in NU Clark. Oh. It's a graduation. And sa Cebu ako, I think sa Saturday or Sunday yata, for parents. Alam mo, uso ngayon ng mga parent and home partnership, mga Yeah. discussions. Wow. And Which is good. good. Oh, Oo. good development. Magugulat kayo. Talagang very, very strong pala yan in many schools. I'm also going around the country now for that. And invite ko din kayo sa July 18 sa ating The Legal Mind series with Raxo Ed. So we'll talk about liabilities, yung mga pinag-uusapan ngayon. Nako, patok na patok In yan loco ngayon. parentis and our obligation on the safety of children, of students. So check niyo po yung page ng Raxo Ed and of course my page also. Yun lang. Maraming salamat, Teacher Therese. Alam mo, punta ka rin ng Pisay, di ba? Oo. Kaya nakalimutan ko kailan eh. Punta ako Pisay. Hindi naman sila pwede pupunta sa Pisay. Malalaman, yung mga taga-Pisay, alam nila yun. Sa Albider, mga taga-Pisay. Ayan. Ako naman po, abangan nyo po ang ating collaboration sa International Philippine Schools in Alcobar. Sa Miyerkules na po yan, abangan po natin ang pagkilala natin sa sino po nga po ba ang Filipino professional teachers sa nagbabagong panahon. Magkita-kita po tayo at inaanunsyo ko na po na bago matapos ang buwan ng Hulyo ay magsisimula na po ang tinatawag natin na extended consultation para dun sa mainit na usapin natin sa reframing ng general education curriculum na ipinangako ng ating mahal na tagapangulo ng Commission on Higher Education, si Dr. Agrupi. So magkita-kita po tayo at doon pag-uusapan natin yung impact ng foundational skills sa ating higher education. No? Maraming salamat, Teacher Therese, at sa ating mga... Nakakatuwa yung audience natin. Ha? Talagang ang ingay Oo at talaga namang malapit sa puso natin ang foundational skills. Maraming salamat po sa mga guro, mga magulang, mga estudyante na nakinig at nanood sa atin ngayong gabi. Attorney? Maraming salamat. So again, thank you, Teacher Therese. Of course, sa'yo, Doc Ed. Maraming salamat. And of course, sa inyong lahat, magandang gabing pumuli. Ako po si Attorney E. At ako naman po si Dr. Ed. Ed. Dito sa Usapang Ed. Hanggang sa muli, Thanks, magkita-kita po everyone. tayo. Marami pong Thank you. salamat. Teacher, thank you.